Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Elmer. Taong 1987, probinsya ng Capiz. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Una sa lahat, nais kong sabihin sa inyo na hindi po tungkol sa akin ang kwentong ito. Kung hindi sa aking kaibigan, na itago na lang natin sa pangalang Ingo. Ako po si Elmer. Matagal na akong tagapakinig ng kwento dito sa channel. Naisipan kong ibahagi ang kwento ng aking kaibigan dahil na din sa mga kakaibang nangyari sa buhay niya. Si Ingo ay anak ng kilalang manggagamot dito sa aming bayan at kung gaano kamahal ng mga tao ang kanyang ama, ay siya ding inis ng mga ito sa kanya. Madalas nasasangkot sa basag ulo si Ingo at bilang kaibigan, kung minsan ay nadadamay ako sa kalokohan niya. Malakas ang loob nito dahil bukod sa ginagalang ng mga tao ang kanyang ama, kinakatakutan din ito dahil sa may lahi nga silang mambabarang. Isa sa mga pangyayaring ito, nang minsan kaming makidayo ng pista sa kabilang baryo. Madalas namin itong ginagawa, lalo na kapag walang pasok sa paaralan. Pareho kaming nag-aaral sa sekundarya. Nang mga panong ito ay bakasyon. Ano Elmer? Kasama ka ba? Ayaw sumama nila Sunny eh. Kaya ikaw na lang yung inaya ko. Wika ni Ingo. O sige, pero pare, kung pwede, iwasan mong makipagbasag ulo ha. Ayokong umuwi na may pasa sa mukha eh. Tugon ko sa kanya. Huwag kang mag-alala pare. Hindi mangyayari yun. Kadalasang linyahan ni Ingo ang ganito. Ngunit sa huli, ako din ang sumasalo ng lahat ng suntok mula sa mga nakakaaway niya. Siyempre kaibigan, alangang pabayaan ko siya. Pero kahit papano, may tinatagong kausayan si Ingo. Yun nga lang kapag napagtutulungan na, ganito ang kanyang ginagawa. Sige, subukan niyong lumapit. Sa oras na madampian ako ng mga kamay niyo, ipapabarang ko kayo sa tatay ko. O ano, sino gustong mauna? Napapailing na lang ako sa tuwing ganito ang mangyayari. Pero nagpapasalamat din dahil nakakaligtas kami sa pagkagulpi kapag ginagawa niya ito. O ano pare, di ba sabi ko sa'yo, hindi ka uuwi na may pasa sa muka? Wika ni Ingo. Ibang klase ka talaga pare no? Pero pag nalaman ng tatay mo na ginagamit mo yung pangalan niya para ipanakot sa mga nakakaaway mo, naku, malilintikan ka. Tugon ko sa kanya. Naku, wag mong alalahanin yun. Dahil kung walang magsasabi, hindi naman niya malalaman, di ba? Wika ni Ingo. Ngunit kabaliktaran ang sinabi nito. Dahil sa tuwing ginagawa ito ni Ingo, sangkatutak na pangaral ang inaabot namin sa kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Mantasan. Kahit kailan talaga, hindi ka na nag-isip, Ingo. Lagi mong nilalagay sa kahihiyan ang pangalan ko. At ikaw naman, Elmer, naturing ang kaibigan mo tong damuhong batang to. Hindi mo man lang maawat. Ang bagay sa inyo, pagbigkisin at ihagis sa ilog. Wika ni Mang Tasan. Medyo nasanay na ako sa kanyang pangaral. Araw-araw akong pumupunta sa kanila. Hindi para makipaghuntahan kay Ingo, kundi para panoorin ang pamamaraan niya sa panggagamot. Kung minsan ay tumutulong din ako.
sa pamamagitan ng pag-aabot ng mga gamit na kailangan niya. Isang araw, habang nanonood ng panggagamot ni Manong Tazan, inaya ako ni Ingo na magpunta sa kabisera para makipaglaro ng basketball. May mga dayo kasi mula sa kabilang bayan at malaki ang pustahan. Naririnig ni Mantasan ang usapan naming dalawa at kagaya ng inaasahan, katakot-takot na pangaral na naman ang narinig mula sa matanda. Baka mamaya, kung anong balita na naman ang marinig ko, Ingo. Talagang humanda ka sa akin, bata ka. Ay talagang titirisin kita. Wika ni Mang Tazan. Hindi na ako nagsalita dahil alam kong sa oras na gawin ko iyon, paniguradong hahaba ang sermon. Aalis na po kami, Mang Tazan. Mag-iingat kayo ha at pakiusap, Elmer. Lagyan mo ng rendang bunganga niya ni Ingo. Masyadong matabil. Lagi na lang ako napapahamak dahil sa kanya. Muling wika ni Mang Tazan. Tumatango lang ako at kagad na ding umalis. Huwag mo kasi masyadong pinapakinggan si tatay. Hayaan mo lang siya magsalita, pare. Humahaba lang ang diskusyon eh. Wika ni Ingo. Kaya nga pare, ikaw kasi. Simpleng bili ng tatay mo. Parang hirap na hirap kang sundin. Wala namang masama kung gagawin mo yung mga sinabi niya, di ba? Wika ko sa kanya. Alam mo pare, minsan nagiging katunog mo na din si tatay eh. Parang nahahawaan ka na ng pag-iisip na meron siya. Tugon ni Ingo. Maniwala kayo o hindi, sa araw-araw na magkasama kami ni Ingo, ito ang palagi kong inuulit sa kanya. Minsan pag naririnig ko ang sarili, para nga akong si Mang Tazan, kaya naman pinipili ko na lang ding manahimik. Ilang sandali pa ay narating na nga namin ang kabisera. Nag-aantay na ang mga dubayo mula sa kabilang bayan. Dahil kumpleto na ang aming grupo, kaagad nang sinimulan ang laro. Kagaya nga ng napag-usapan, malaki ang pusta sa labang iyon. Naging mainit ang laro. Kinakitaan ng pandaraya ang mga dayo dahil natatalo na ang mga ito. Elmer, nandadaya yung kabilang grupo ha, mag-iingat ka. Baka mamaya mapikon sila, magkagulo. Wika ni Ingo. Alam ko pare, pero kung sakaling mangyayari yun, wag na wag mong gagamitin dito yung linyahan mo ha. Sa kabila ng mga biling ko sa kanya, hindi pa rin maiwasan ni Ingo ang gamitin ang pangalan ng kanyang ama. Dahil gaya ng inaasahan namin, nagkaroon ng kaguluhan. Kung tutuusin, ang mga dayo naman talaga ang nagsimula. Kayo nga tong nagsimula eh. Kayo pa ang matapang. Baka naman gusto nyong ipabarang ko kayo sa tatay ko. Wika ni Ingo. Ano daw? Ano sabi mo, ipapabarang mo kami? Hoy, huwag akong takutin mo ha. Dahil hindi lang ikaw ang anak ng manggagamot dito. Kung tutusin, kalingkingan lang ng tatay ko. Yan si Manong Tazan. Kaya huwag kang magyabang. Gusto mo ngayon mismo, ipabarang kita sa kanya eh. Tugon ng dayo. Aba, ayos to sa tabatsoy ah. Sige nga, subukan mo na magkaalaman tayo. Pagpapapayat nga, di mo magawa eh. Papabarang pa ako nito. Tugon ni Ingo. Sa pagkakataong iyon, hindi ko inaasahang may papatol sa kayabangan ng kaibigan ko. Kaya naman pilit kong inawat ang kabilang grupo para maiwasan na lumaki pa ang gulo. Mga pare, baka pwede namang pag-usapan na lang natin to. Total, laro lang naman to eh. Kasiyahan lang, 'di ba? Kung gusto nyo, ibabalik na lang namin yung pusta nyo.
Wika ko sa kanila. Maayos na sana ang lahat. Papayag na ang kabilang grupo na ibalik ang pusta. Ngunit nagsalita na naman si Ingo. Ano? Anong ibabalik? Nandaya sila, Mer. Anak naman ng tokwa, oh. Hayaan mo na lang bang apakan tayo ng mga yan? Lalong-lalo to si Tabachoy, oh. Kaya ang taba niya ng lakas kumain, eh. Ano? Natatakot ka kasi sinabi niyang manggagamot din yung tatay niya. Araw-araw sa bahay, pare. Wala ka pa rin bang tiwala sa tatay ko? Huwag kang matakot kay Tabachoy. Pagkain lang yung alam niyan. Wika ni Ingo. Hindi naman sa ganun, Ingo. Mas makakabuti lang ng walang mapahamak. Hindi ba mga pare, baka pwedeng ibalato nyo na lang sa akin tong kaibigan ko. Matapos kong sabihin ang mga katagang iyon, tumalikod na ang grupo at kagad nang umuwi. Hindi na rin nila kinuha ang pusta. Niyaya ko na ding umalis si Ingo sa lugar dahil baka kung ano pa ang gawin nito. Alam mo pare, parang wala ka rin sa hulog eh. Bakit mo sasabihin sa kanila yun? Parang lumalabas ngayon, mas bilib ka dun sa tatay ni Tabachoy. Hindi mo nga alam kung totoo yung sinasabi niya eh. Wika ni Ingo. Oo pare, nandun na tayo. Ipagpalagay na natin hindi totoo yung yung sinasabi ni Tabachoy. Pero ang sa akin lang, ayoko nang lumala yung gulo. Ang sakit na sa tenga ng sermon eh. Wika ko sa kanya. Kung sa bagay, tama ka nga naman pare. Hayaan mo na yun. Ang mabuti pa, magberyenda na lang tayo. Natuyo yung lalamunan ko sa mga yun ah. Tugon ni Ingo. Napapailing na lang ako sa ugali ng aking kaibigan. Mabuti na lang. Hindi na pinatulan ng mga dayo ang pagyayabang niya. Yon ang aking akala. Dahil nang sumunod na araw, pagpunta ko sa kanila, wala si Ingo at ayon kay Mang Tasan, masama daw ang pakiramdam nito. Dali-dali kong pinuntahan sa kwarto si Ingo. Naroon nga ito, nakatalukbong ng kumot sa tanghaling tapat. Hoy pare, sasama ka ba mamaya sa sayawan? Bisperas pala ng pesta sa kabilang baryo eh. Naimbitahan ako ng mga kaibigan ko dun. Wika ko sa kanya. Nakakapagtaka. Himalang hindi sumasagot si Ingo. Kadalasan kapag ganito ang mga usapan, para siyang dagang sinilaban ang buntot. Ilang sandali pa. Pasensya na pare ah. Masama talaga yung pakiramdam ko eh. Hindi ako makabangon. Ang sakit ng likod ko eh. Hindi ko nga alam anong nangyari. Pagkagising ko, ganito na yung pakiramdam ko eh. Baka hindi ako makasama. Tugon ni Ingo. Himala ah. Nakaramdam ng sakit ang anak ni Mang Tazan. Napatingin mo na ba sa tatay mo yan? Amin na nga, tignan ko kung anong meron dyan. Wika ko sa kanya. Kagad namang dumapa si Ingo. Nang itaas ko ang damit nito, halos masok ako nang makitang butas-butas ang likod ng aking kaibigan. Hindi ako makapagsalita. Tila bumabara ang laway sa lalamunan. Dali-dali akong lumabas at hinanap si Manong Tazan. Anong problema? Bakit parang nakakita ka ng demonyo? Tanong ni Mang Tazan. Hindi ko nga po alam kung demonyo nga ba yung may gawa nun, Manong. Pero tignan nyo na lang po yung nangyari kay Ingo. Tugon ko sa kanya. Mabilis kaming bumalik sa silid. Maging si Mang Tazan ay nagulat dahil sa nakakasukang tanawin. Alam nyo yung parang katawan ng namatay na hayop na pinasukan ng uod. Ganon ang itsura ng likuran ni Ingo.
pasintabi sa mga kumakain. Ito na nga bang sinasabi ko sa iyo, Ingo eh. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Dumating na sa punto na nakahanap ka ng katapat mo. Wika ni Mang Tasan. Bakit po, Manong? Ano po bang nangyari sa kanya? Tanong ko sa matanda. Hindi ba dapat ako magtanong sa inyo kung ano ang nangyari? Sige, magpaliwanag ka, Elmer. Tugon ni Mang Tasan. Ang totoo po, Manong, may nakaengkwentro po kaming mga taga Purok 7. Binantaan po nila si Ingo na ipapabarang eh. Yung isa sa kanila, anak ng manggagamot na taga Purok 7. Yung mataba po. Pagpapaliwanag ko kay Mang Tasan. Anong sinasabi mo? Walang manggagamot o mambabarang na taga Purok 7. Hindi taga doon ang may gawa nito sa anak ko. Gayon, sabihin mo, ipaliwanag mo pa ang buong pangyayari. Wika ni Mang Tasan. Wala na akong nagawa ng mga oras na yun kung hindi aminin ang totoong ginawa ni Ingo. Pero dinepensahan ko din naman ang kaibigan. Sinabi kong ang mga dayo ang unang nanadya. Sinita lang sila ni Ingo. Kung ganon sa makatuwid, sinasabi mong dumepensa lang si Ingo, baka pinagtatanggol mo lang tong kaibigan mo. Wika ni Mang Tasan. Opo, Mang Tasan, hindi ko rin siya masisisi. Kahit ako naman magagalit kung… Bakit hindi nyo kagad sinabi sa akin? Alam mo ba kung ano ang dumali sa kaibigan mo? Hindi lang to basta barang. Isang subanon ang naglagay sa kanya ng sumpa. Habang nag-uusap kami ni Manong Tasan sa labas ng kwarto, bigla namang napasigaw si Ingo. Dali-daling pumasok si Mang Tasan. Tinawag ako para kunin ang mga gamit niya. Nagmamadali ako ng mga oras na yun para iabot kay Mang Tasan ang mga bagay. Kasama ng isang plangganang mainit na tubig. Halos bumaliktad ang aking sikmura pagpasok ng silid dahil kitang-kita ko ang paglabas ng malalaking alopihan at uod sa likuran ni Ingo. Manong Tasan, ano pong nangyayari? Saan po galing yung mga alopihan na yan? Tanong ko sa kanya. Yan ang bunga ng sumpa sa kanya ng subanon. Pero hindi pa uli ang lahat. Dumito ka muna. Bantayan mo ang kaibigan mo, Elmer. Wika ni Mang Tasan. Hindi ko matagalan ang amoy ng kwarto ni Ingo. Nang mga sandaling iyon, magkahalong baktol at amoy ng nabubulok na laman. Halos masok pa ako sa nakikita, lalo na kapag gumagalaw ang mga butas sa likuran ni Ingo at may lumalabas na kung anong insekto. Hindi na nagsasalita at kumikilos si Ingo ng mga sandaling iyon. Sa hinala ko, pinatulog ito ni Mang Tasan. Ilang minuto bumalik ang matanda. Nakita ko itong may daladalang malalaking buho ng kawayan. Kung ano man ang makikita mo ngayon, huwag mong paniniwalaan at kakatakutan. Dahil sa oras na matakot ka, lalo kang lalamunin ng kadilimang nasa harapan mo. Wika ni Mang Tasan. Hindi ako makagalaw sa kinakatayuan. Hindi ko rin alam ang mararamdaman ng mga oras na yun. Ako yung tipo ng taong hindi madaling matakot. Pero sa pagkakataong iyon, halos lumabas ang kaluluwa ko sa katawan. Kitang-kita ko kung paanong lumabas ang mga insekto sa katawan ng aking kaibigan. Ilang beses din akong nagkusot ng mata para lamang paniwalain ang sarili na hindi totoo ang lahat. Kaso maging ang pagsirit ng dugo mula sa mga sugat ni Ingo
naririnig ko. Nakabalik na lamang sa ulirat nang biglang hampasin ni Mang Tasan ang balikat ko. Pagtingin sa kanya, halos gamunggo na ang pawis nito na parang tumakbo ng napakalayo. Ano ba, Elmer? Umayos ka nga! Nasa bingit ng kamatayan ng kaibigan mo at ikaw lang ang maaasahan ko dito. Isara mo ang pintuan at bintana. Siguraduhin wala munang makakapasok sa bahay. At wag na wag mong ipagsasabi sa lahat ang nakikita mo ngayon. Wika ni Mang Tasan. Opo, Manong. Wala po kong pagsasabihan. Matapos akong kausapin ni Mang Tasan, kaagad nitong biniyak ang mga buho ng kawayan. Tumambad sa aking harapan ang napakalaking itim na salagubang. Ang ilan, halos kasing laki ng kamao. At yung iba, mas malaki pa. Hinawakan niya ito isa-isa. Habang dinadasalan, hinahayaan niya ding kumagat sa kanyang palad ang mga iyon. Matapos ay pinalipad niya ito palabas ng bintana. Kung gusto nila ng barangan, o sige, pagbibigyan ko sila. Ito ang huling narinig ko kay Mang Tasan matapos niyang paliparin ang alagang itim na salagubang. Nanatiling tahimik ang matanda habang nakatitig kay Ingo na nooy napakahimbing ng tulog. Ano na pong mangyayari kay Ingo, Manong? Tanong ko sa kanya. Hindi ko pa alam. Aantay nating bumalik ang isa sa mga alaga ko. At saka natin masasabi kung ano ang magiging kapalaran ng anak ko. Tugon ni Mang Tasan. Lumabas ito ng silid para uminom ng tubig. Naiwan ako para magbantay kay Ingo. Mabuti na lang nawala na ang mga insektong lumalabas sa kanyang mga sugat. Kaya kahit papano ay naging komportable na din ako. Ngunit kung titignan mo ang likod ni Ingo ng mga sandaling iyon, para itong karne ng baboy na tinadtad ng saksak sa dami ng butas. At kung makikita mo lang, sasabihin mong wala ng pag-asang mabuhay si Ingo. Ilang minuto pa ang nagdaan. Muling pumasok sa silid si Mang Tasan. May dala itong langis at mga dahon ng halamang gamot. Naglagay ng pampausok at itinapat ang mga dahong pinahiran ng langis. Matapos nun, itinapal niya ang mga ito sa likuran ni Ingo. Napangiwi ito dahil sa init. Ngunit nang matapos si Mang Tasan sa paglalagay ng mga dahon, muling kumalma ang mukha nito. Maggagabi na ng mga oras na yun, nagpaalam akong umuwi. Manong Tasan, maaari po ba akong umuwi? Gabi na po kasi, baka hanapin po ako ng mga magulang ko. Tanong ko sa kanya. Hindi pwedeng umalis, Elmer. Delikado. Kasalukuyan akong nakikipaglaban sa mga bumarang kay Ingo. Maaari ka nilang matunton kaya dumito ka muna hanggang sa matapos ito. Nagulat ako nang marinig ang mga sinabi ni Manong Tasan dahil hindi mo makikita sa kanya na nakikipaglaban ito. Nakaupo lang naman sa sulok ang matanda at nagpapaypay sa pausok na ginawa. Ngunit ilang minutong nakalipas, may kung anong tumunog sa bintana. Napaangat ng tingin si Mang Tasan. Maging ako ay napatayo din. Nang buksan ito ng matanda, pumasok ang malaking salagubang na pinalipad niya kanina. Dumapo ito sa kanyang damit. Nanlaki ang aking mga mata dahil kagad nagmansya ang dugo mula sa mga paa ng malalaking salagubang. Yan ang problema sa inyo. Hindi kayo namili ng kakalabanin. Ay ngayon,
Pasensyahan tayo. Kayo ang nauna. Wika ni Mang Tasan. Dito ko napatunayan na hindi lang sa panggagamot magaling si Mang Tasan. Bigla din akong nakaramdam ng takot sa kanya. Sa aking isipan, mas mabuti nang sundin ang mga bilin kaysa sa sumaway. Hindi ko lubos maisip kung ano ang nangyari sa mga mambabarang na pinasukan ng malalaking salagubang. Pinaliwanag naman ito sa akin ng matanda. Ayon sa kanya, ang mga salagubang na nakita ko ay tinatawag na lakang. Mula din sila sa pamilya ng mga uwang, ngunit higit na mas malalaki ang mga ito. Kadalasang alaga ng malalakas na mambabarang ang mga lakang. At ayon din kay Mang Tasan, inilalabas lang nila ang mga ito sa oras na talagang kailangan. Ilang sandali pa, tinanggal na ni Mang Tasan ang mga dahon sa likod ni Ingo. Halos malaglag ang pangako nang makitang nagbalik na sa dati ang balat nito. Magaling na si Ingo. At siguradong patay na din ang pinagmamalaki nilang mambabarag. Wika ni Mang Tasan. Mabuti na lang po na agapan niyo, Manong. Dahil kung hindi, baka namatay na si Ingo. Sa oras na mangyari yon, uubusin ko ang lahi nila. Kaya iwas-iwasan niyo munang makipagbasag ulo, pwede ba? Sabihan niyo yan si Ingo. Hindi lahat ng tao na nakakasalamuhan niyo sa isang araw ay normal. May mga pagkakataon na kahit dyablo pwede niyong makasalamuha, kaya mag-iingat kayo. Matapos ang gabing iyon, hindi ako makapaniwalang gagaling si Ingo ng ganong kabilis. Yung tipong parang pinunasan lang ang kanyang sakit. Nagsilbing aral sa kanya ang nangyari. Talagang nagbago ang ugali nito. Nawala ang angas at pagyayabang nito tungkol sa kanyang ama. Sa kasalukuyan, wala na ako sa dati naming baryo. Lumipat kami ng aking mga magulang sa Batangas. Dito din ako nakapag-asawa. Ngunit ganun pa man, hindi mawala sa aking isipan ang kaganapan. Nang minsan kong maging kaibigan, ang anak ng kilalang manggagamot sa Capiz. Opinyon para sa kwento. Para sa akin yung pinaka nagmarka sa kwento. Yung sinabi ni Mang Tasan, hindi lahat ng nakakasalamuha sa isang araw ay normal. Kung minsan kahit dyablo pwedeng makasalamuha. Sobra akong kinilabutan sa part na yun. Sa dami ng nakikita natin sa araw-araw, hindi natin alam kung yung iba dun buhay pa ba. Baka multo, mambabarang, mangkukulam, aswang, higit sa lahat, dyablo o demonyo. Nagpapanggap. Kaya hanggat maaari, kahit mainit yung panahon, wag natin pairalin yung init ng ulo natin. Maaaring manalo tayo sa argumento, pero ang masaklap, yung balik sa atin eh. Isipin nyo, no, sa isang iglap lang, kayang-kaya tayong bigyan ng sakit ng merong kaalaman sa lihim na karunungan. Ang mahirap pa dyan, hindi yan kayang lunasan sa normal na pamamaraan ng panggagamot. Kaya mga kabayan, kalma lang, respeto sa bawat taong nakakasalamuha. Kayo ba? Share nyo naman sa comment section kung meron kayong karanasan sa mga ganitong usapin. Yun lang. Salamat.